Nitong nakaraang linggo ay ating nabalitaan na hinaras ng isang Chinese Navy helicopter ang maritime aircraft ng Pilipinas na nagsasagawa ng surveillance mission na kung saan halos banggain na nito ang ating eroplano na nagpapakita na sobra na ang pagiging agresibo ng China. At sa pagsasagawa ng surveillance mission na ito, tumambad ang nasa 50 vessels ng China sa Kalayaan Group of Islands o mas kilala natin sa tawag na Spratly Islands, at ang masaklap pa dito ay winarningan lamang ito ng eroplano ng Pilipinas at walang patrol vessel na sumubok tumaboy sa mga barko. Alam natin na malaki ang kakulangan ng bansa sa mga warships at patrol vessels, kaya hindi rin natin masisisi ang ating Navy at Coast Guard at dapat paglaanan pa sila ng mas malaking pondo ng Philippine government. At sa mga hindi nakakaalam, hindi lang sa Pilipinas nagkakaroon ng girian ng China, kundi pati na rin sa bansang Japan, na kung saan pinapasok din ng Chinese vessels ang kanilang territorial waters, kaya sumasandal ngayon ang ating bansa sa Japan, at magkasamang pinagpaplanuhan kung anong gagawin sa mga aksyon ng China. At sa magandang balita nitong mga nakaraang araw lamang, nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng Defense Minister ng dalawang bansa upang pag-usapan ang pag-export ng Japan ng mga armas sa Pilipinas sa ilalim ng patuloy na AFP Modernization Program. At sa impormasyon na ating nakalap, tinatarget ng bansang Japan na mag-supply sa Philippine Navy ng mga destroyers na isang klase ng warship na hitik sa armas, at wala pa ni isa sa Southeast Asia ang mayroon nito. Hindi natin alam kung paano bibilhin ng ating bansa ang mga destroyer na ito, lalo na't alam nating gipit pa rin sa pondo ang ating gobyerno. Ngunit ang panigurado dito ay handang magbenta ang Japan ng kanilang mga warships na magpapalakas palalo sa ating presensya sa West Philippine Sea. Ang minamarket ngayon ng Japan sa ibang bansa ay ang kanilang Mogami-class frigate na kung saan mayroon itong stealth capabilities, at binibenta nila ito ngayon sa halagang 33 billion pesos bawat isa, na halos 3 beses na mas mahal kumpara sa Miguel Malvar frigates. Ngunit ayon sa isang defense analyst, may chance ang mga second-hand na warships lamang ang kukunin ng Pilipinas mula sa Japan, at ang isa sa ating nakikita ay ang Abukuma-class destroyer escort na inaasahang malapit na ring iretiro ng Japanese Navy dahil papalitan na ito ng mga Mogami-class frigate. Mas malaki ito ng kaunti sa ating Rizal-class frigates, at kasalukuyang mayroong 6 na ganito ang Japan, at kapag nakuha ito ng Philippine Navy, ay napakalaking tulong nito sa mga patrol operation sa West Philippine Sea. Sapat din ang armas ng mga Abukuma-class sa pangdepensa dahil armado ito ng 8 Harpoon anti-ship missiles na panlaban sa mga kalabang warships, 2 triple torpedo launchers na kargado ng mga anti-submarine torpedoes, at isang Phalanx close-in weapon system bilang panghuling pangdepensa ng warship. Maliban sa mga warships, sinasabing kasama din ang mga armored vehicles sa gustong i-transfer ng Japan sa Pinas, at ang isa sa ating nakikita ay ang Type 96 Armored Personnel Carrier na nakatakda na ring iretiro sa serbisyo dahil papalitan na ito ng mga Patria Armored Modular Vehicle. Kailangan ng Philippine Army ang mga armored personnel carrier na ito, lalo na't sobrang delayed na ng delivery ng mga in-order na Guarani APC ng bansa mula sa Brazil, na kung saan nasa 5 pa lamang ang kanilang na-deliver sa Army, at noong 2021 pa nag-order ang Pilipinas. Umaasa din tayo na masasama ang Type 74 main battle tank sa pag-transfer dahil iilang piraso pa lang din ang ating mga tangke sa ngayon, at kailangan din ito ng Army sa kanilang mga operasyon laban sa mga lokal na rebelde, at pwede rin gamitin bilang coastal defense ng bansa. At ayon sa BONSQ, kasama din sa diskusyon ang mga Type 81 surface-to-air missile system na malaking tulong sa air defense ng bansa, lalo na't gustong paramihin ang hukbong sandatahan ng ating mga air defense system sa gitna ng patuloy na tensyon laban sa bansang China. May range ang mga Type 81 na aabot sa 14 kilometers
kaya may tuturing itong short-range missile system. At hindi lang ito ang kasama sa diskusyon, dahil kasama din ng MIM-23 Hawk surface-to-air missile system na kung saan may range naman na aabot sa 50 kilometers na malaking tulong sa pangdepensa ng bansa. May tsansang may transfer nga ang mga air defense system sa Pilipinas dahil pinaplano na naman ng Philippine Air Force na mag-order ng panibagong batch ng mga air surveillance radars mula sa Japan at wala ding saysay ang mga radar kung walang air defense system. Sa ngayon, umaasa talaga tayong mabibigyan ito ng pondo ng Philippine government dahil kahit na i-donate pa ito ng Japan sa ating bansa, ay gigastos pa rin ng Pinas sa delivery at pag-refurbish ng mga defense equipment na nagkakahalaga pa rin ng 100 milyong piso o hindi kaya lagpas 1 bilyong piso.